mga bata! Maligayang parating sa ating YouTube channel. Ako si Teacher Julie, ang inyong kindergarten teacher. Ngayon ay tayo ay nasa Week 8, Quarter 1. Pag-aaralan natin ang pangunahing pangailangan ng isang tao. Tara, samahan mo akong talakayin natin ngayong linggo ang ating aralin. Huwag kalimutang i-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel para hindi ka maiwan sa ating latest updates. Tara, umpisahan na natin! Unang pangunahing pangailangan ng tao ay ang pagkain. Ang pagkain ang nagbibigay sa atin ng lakas upang tayo ay makakilos sa araw-araw. Kailangan natin kumain para magkaroon tayo ng lakas, ng resistensya para makagalaw tayo sa ating pang-araw-araw na gawain. Ikaw, araw-araw ka bang kumakain? Kumakain ka ba sa tamang oras? Umagahan, tanghalian, at hapunan? Ikalawa nating pangailangan ay ang kasuotan. Ang kasuotan ay kailangan natin sapagkat kailangan natin ng komportable at maayos na pananamit. Kailangan natin ng mga kasuotan batay sa panahon. Kapag maulan, kailangan natin ng mahabang manggas na kasuotan or damit. Kapag naman mainit, kailangan natin ng sando, short, at mga preskong damit. Kaya, pangalawa nating pangailangan ay ang kasuotan. Ikaw mga bata, meron ba kayong kasuotan sa bahay? May iba-iba ba kayong kasuotan sa bahay? Ikatlong pangangailangan naman natin mga bata ay ang tahanan o bahay. Kailangan natin ng tahanan at bahay upang meron tayong masilungan. Kailangan natin ng tahanan o bahay para tayo ay merong tirahan. Ang tahanan o bahay ay napakamahalagang nating pangailangan mga bata sapagkat dito tayo tumitira. Binibigyan tayo ng tahanan at bahay para meron tayong komportableng tirahan. Maaari tayong mamahinga sa loob ng bahay at maging komportable tayo sa ating buhay. Kaya ito ang ating pangatlong pangangailangan. Sa bahay, kasama ko ang aking pamilya. Ang bahay namin ay may iba't ibang silid, ngunit ang iba ay isang silid lamang nakatira. Sa bahay, meron kaming sala, kainan, kusina, banyo or palikuran, at silid tulugan. May bahay din na malaki at marami ang mga silid. Sa palagay niyo mga bata, bakit mahalaga ang bahay? Para saan ba ang bahay? Ayan, makikita natin ngayon ang loob ng bahay. Ano kaya ang parte ng bahay ito mga bata? Maaari niyo bang sabihin kay Teacher Julie? Tama, ito ay sala. Ayan, sa sala maaaring mamahinga ang buong pamilya at maaaring manood ng telebisyon. At meron din naman tayong tulugan or room. Sa tulugan, dito maaaring matulog ang pamilya. Komportabling matutulog ang pamilya. Sa palagay niyo mga bata, anong iba't ibang silid sa bahay? At ano-anong iba't ibang bahagi ng bahay? Lahat ba ng bahay ay may palapag? Ano pang ibig sabihin ng palapag mga bata? Ang palapag ito yung stairs or ito yung up and down. Yung ibang bahay, walang second floor. Merong mga bahay na first floor lamang. Pero okay lamang yun sapagkat mas mahalaga na meron tayong matitirahan at komportable ang buong pamilya, di ba mga bata? Ang mga bahagi ng bahay ay may iba't ibang bahagi. Makikita natin ngayon sa larawan ng iba't ibang bahagi ng bahay. Ang mga bahay ay may mahalagang bahagi. Unahin natin ay ang bubong. Ang bubong ang proteksyon laban sa mainit na araw at ulan. Ikalawa naman ay ang dingding. Ang dingding ay laban sa malakas na hangin, init at lamig. Ikatlo naman ay ang bintana. Sa bintana, makapasok ang liwanag at maaliwalas. Maiwasan natin ang usok ng makina ng mga sasakyan at mga masamang amoy. Ikaapat ay sahig.
Ito ang ibabaw kung saan naglalakad ang mga tao. Ang mga bahay ay may iba't ibang anyo dahil sa mga uri at materyales na ginagamit, estilo, lokasyon at laki. Yan mga bata, may iba't iba tayong uri ng bahay depende sa materyales na ginamit sa loob ng bahay. Ang pagkain ay isa sa pangunahing pangangailangan ng pamilya. Ang mga pagkain ay nahahati sa tatlong pangkat. Ito ay ang go, grow, and glow foods. Pag-aaralan natin ngayon, mga bata, ang tatlong ito. Ang mga pagkain kanin, tinapay, at spaghetti, kamote, at patatas ay nabibilang sa go foods. Ang Go Foods ay nagbibigay ng lakas upang makatakbo, makalangoy, makasayaw, makapagbisikleta, at makapaglaro buong araw. Nakakatulong rin ang Go Foods na magbigay ng lakas upang magampanan natin ang gawain natin sa bahay. Ayan mga bata, ang Go Foods ay isa sa tatlong pangkat ng pagkain na nakakatulong upang magbigay ng lakas sa ating katawan. Kabilang dito ang mga carbohydrates tulad ng sugar at pagkain na mayroong fats or taba. Nagsisilbi rin itong fuel sa pagkakaroon ng healthy brain function at nagbibigay lakas rin sa iba't ibang system ng ating katawan. Mahalaga ang Go Foods para sa mga taong aktibo o kaya ay sa mga may trabaho na kinakailangan ng manual labor. Nakakatulong rin ang mga Go Foods sa mga nagbe-breastfeed dahil nagbibigay ito ng lakas sa kanilang katawan. Ang mga adults ay nangangailangan ng madaming carbohydrates kada araw. Upang maabot ito, subukan nating dagdagan ang ating pagkain ng tinapay, kanin, pasta, at iba pang mga grains tulad ng kamote, patatas, at iba pang starchy vegetables. Matatamis na pagkain tulad ng prutas, honey, at sweet corn. Good fats mula sa coconut oil, avocado, at mga bani. Ayan, itong mga batang halimbawa ng ating mga Go Foods. Ayan, mga carbohydrates tulad ng kanin, tinapay, keso. Yan ang mga halimbawa ng Go Foods. Yan mga bata, dito naman tayo sa Grow Foods. Ang Grow Foods ay ang pangalawa sa tatlong pangkat ng pagkain. Ito ay mga pagkain na mataas ang protein. Nakakatulong ito sa pagpapalaki ng muscles at ng ating katawan. Pero hindi rin ito natatapos ang trabaho ng mga proteins. Nakakatulong rin ang protein sa pagpaparepair ng cells, tissues, at sa paggagawa ng hormones, enzymes at antibodies sa ating katawan. Bukod dito, nakakatulong rin ang mga grow foods upang magkaroon ng mas malakas at matibay na buto at ngipin, malakas na muscles at nagpaparami ng dugo. Pampatangkad rin at pampalakas ang grow foods at nakakatulong sa pagiging alert. Ang mga grow foods ay kinakailangan ng mga bata, buntis at nagbe-breastfeed, mga matatanda at mga atleta. Ito ang mga halimbawa ng grow foods mga bata tulad ng gatas, itlog, pork chop, fried chicken, beef, tilapia, shrimps, at munggo at keso. Ito ay grow foods. Ang mga glow foods ay hitik sa minerals at vitamins na nakakatulong magpalakas ng immune system upang malabanan nito ang mga sakit. Nakakatulong rin ito sa mabilis na paggaling ng mga sugat at pagre-repair ng mga damaged cells, pagkakaroon ng magandang balat, makintab na buhok, malinaw na mata at malusog na kuko. Ang pinakamadaling pagkukunan ng mga minerals at vitamins na ito ay mula sa gulay at prutas. O sino sa inyo kumakain ng gulay at prutas? Para makuha ang benepisyo ng Glow Foods, magandang sumubok ng iba't ibang uri ng prutas at gulay araw-araw. Hanggat maaari, heto ang mga ilang mineral-rich na Glow Foods. Mga dahon ng spinach, pork, bok choy, lettuce, shellfish tulad ng tahong, talaba, tulya, abukado, saging, mansanas,
orange, grapes, kiwi, soybeans, soy milk, tokwa, taho, gatas, keso, kasoy, at mani. Isda, karne ng baboy, at whole grains. So ito ang halimbawa ng glow food. Mahusay, binabati ko kayo. Napakagaling niyo mga bata. Dahil dyan, meron kayong star.